magbasa. Bago tayo magbasa ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Yes, O Lord, salamat Panginoon. Hallelujah, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Sa umagang ito, Lord, inadakila kita, pinapasalamatan kita, Panginoon. Salamat sa napakagandang umaga, Panginoon, na pinigkaloob mo sa amin, sa akin, Panginoon, sampo ng aking mga mahal sa buhay at sa lahat mga nakikinig nito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Yes, O God, nawa Panginoon ang iyong mga salita ay magrema sa bawat makarinig, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga ito. Binabalik ko sa Lord ang papuri pa sa salamat. In Jesus' name, Amen. Atin pong babasahin dito sa book ng Isaias, awit 25, 1 hanggang matapos. Awit ng papuri kay Yahweh. O Yahweh, Ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at tadakilain ang iyong pangalan. Praise God. Sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Amen. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Ang mga lunsod ay iyong iginuho at winasak ang mga kuta. Ibinagsak ninyo ang mga palasyo ng mga dayuhan at ang mga yon ay hindi na muling maitatayo. Kaya dadakilain ka ng taong malalakas at matatakot sa iyo ang malulupit na lungsod. Amen. Ikaw ang tunay na kanlungan ng mahirap at mga nangangailangan, matatag na silungan sa panahon ng unos at nakakapasong init. Amen. Mga kapatid, dito po ang sinasabi ditong pinapahiwatig ng Diyos ay ang kanyang pagbabalik, na lahat ng mga nagawa natin ay kanyang huhusgahan na. Siya lamang po ang makapaghuhusga sa mga nagawa natin. At siya rin ang nagbibigay ng kahabagan sa ating lahat. Sa harap mo'y mabibigo ang mararahas. Sila'y parang bagyong humahampas sa matibay na pader. Ang ingay ng dayuhan ay parang init sa disyerto. Ngunit mapatahimik mo ang ingay ng mga kaaway. Hindi na marinig ang awit ng malulupit. Parang init na natatakpan ng ulap. Amen. Naganda ng handaan ang Diyos sa bundok ng Sion. Aanyayahan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng bansa para sa isang malaking handaan. Pinakamasasarap na pagkain at alak ang kanyang ipinahanda. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang ulap ng kalukutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan ng pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan. Praise God. At papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Praise God. Dito po natin mararanasan ang life everlasting. Yung ating minimiti at ang ating ginagawa sa ngayon na tayo umaasa sa buhay na walang hanggan. Tayong mga Kristiyano, mga kapatid, ay dapat yan lagi ang nasa puso natin, ang pag-asa na pagdating ng araw, hindi po tayo mamamatay. Pagkus po ay bubuhayin po tayo ng Diyos na walang hanggan. Ito po yung life everlasting na nakasulat. Aalisin niya sa kahiyan ang kanyang bayan. Sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay nating Diyos na sa ating magliligtas. Amen. Siya si Yahweh na ating inaasahan. Magalak tayo at magliwanag sapagkat tayo'y kanyang iniligtas. Praise God, mga kapatid. Kaya ating tatandaan na ang Diyos lamang ang ating pagtitiwalaan at kilalanin na bilang ating Diyos na buhay at Diyos na laging nagbibigay sa atin ng lahat. Doon po tayo sa Kanya umaasa at hindi po sa iba, pagkos sa Panginoon lamang. Lahat ng ating gagawin dapat naaayon sa Kanyang kalooban. Ngunit ang Diyos ay mahabagin. Kung tayo lumakad sa kabutihan, ay siya po ay may habag sa atin. Amen. Paparusahan ng Diyos ang Moab. Iingatan ni Yahweh ang bundok ng Sion. Ngunit ang Moab ay tatapakan, gaya ng dayaming tinatapak-tapakan sa tambakan ng basura. Mga kapatid, dito po natin makikita na ang Diyos po ay magbibigay ng paghuhusga. Dahil sabi niya dito, ingatan ni Yahweh ang bundok ng Sion. Ngunit ang Moab ay tatapakan. Ibig sabihin, ang mabubuti ay kanyang iingatan. Ang masasama ay kanyang tatapakan. Gaya ng dayaming tinatapak-tapakan sa tambakan ng basura. Sisikapin ng mga taga-Moab na igalaw ang kanilang mga kamay na parang lumalangoy sa tubig.
dito po natin makikita na sinusubukan nila, ngunit huli na po ang lahat, mga kapatid. Kaya dapat ngayon pa lamang at tayo po ay magsikap para atin pong maranasan at atin pong masundan ang kalooban ng Diyos. Dahil po, para hindi po mahuli ang lahat. Pag tayo po ay kinuha na ng Diyos at nanatili po tayo sa ating mga ginagawang mga kasamaan, tayo po ay talagang huhusgahan na. Ngunit kung tayo po ay magsisi, ang Diyos po ay mahabagin ano man ang ating mga kasalanan. Kapag tayo nating pinagsisihan yan, ay mahabag sa atin ang Diyos. Amen. Ngunit sila'y bibiguin ng Diyos hanggang sa sila'y lumubog. Ang matataas niyang pader ay iguguho ni Yahweh. Amen. Ito po yung may pagitan po kasi yung sa impyerno at sa langit. Kaya lahat po ng paderyo doon ay matataas, napakataas. Hindi po tayo pwedeng pumunta doon sa kabila dahil may pagitan po yun na matataas na pader, ay hindi po tayo hahayaan na makasilay man lamang doon sa kalangitan. Kaya mga kapatid, bago mahuli ang lahat, tayo po ay magsisi na po sa ating mga kasalanan. Ano man ang ating mga nagawa na alam naman natin na ito'y masama, dahil tayo po ay binigyan ng Holy Spirit na mag-convict sa lahat ng mga kasalanan na darating or ating ginagawa. Binibigyan po tayo ng conviction ng Lord para malaman natin kung ano ba talaga yung tama, ano yung mali. Kaya mga kapatid, sinabi dito, ang matataas niyang pader ay iguguha ni Yahweh. Diba? Yung pagitan ng pag tayo po ay namatay kasi, mga kapatid, hindi po tayo basta patay na lamang. Yung ating espiritu ay buhay. Hindi po yan basta mamamatay. Habang buhay po yan, hindi po yan mamamatay. Kasi babalik tayo sa ating Diyos na buhay. Babalik tayo sa Kanya. Kaya siya po yung pinakahuling mag-judge sa atin. Kaya tandaan po natin mga kapatid, habang may buhay, talagang pagsikapan na natin na magbalik loob sa ating Panginoong Diyos at dudurugin hanggang maging alikabok. Amen. Kaya mga kapatid, napakaganda ng ating binasa at ang mga pangako ng Diyos. Totoo po ito, ang mga nakasulat sa Biblia, ayon kay Isaias, talagang mangyayari at mangyayari ang lahat ng ito. Hindi po ito naka-point sa isang bagay, ngunit sa ating pagbabasa, merong i-reveal sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, basahin po natin ito at tayo po ay kanya-kanyang revelation, kanya-kanyang pangunawa na ipagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya to God be the glory, ang papuri po ay para sa Diyos lamang. Nawa, magrema ito sa inyong mga isipan at manatili po tayong mag-aral at magbasa at atin po ipamuhay ang salita ng Diyos. To God be the glory. Pinabalik ko, Lord, ang lahat ng papuri sa iyo, Panginoon, sa iyong pangalan, O Jesus. In Jesus' name, amen and amen.